Last March 8, 2019, nangyari ang pinakatatakutan nating mga riders. Pinirmahan ni Presidente Duterte ang RA 11235 or Motorcycle Crime Prevention Act. Base sa batas nito, kailangan na magkaroon ng 2 plaka ang motor at kailangan ay mas malaki at nababasa sa layo ng 15 metro. Nakasaad din sa batas na ito na kapag ikaw ay nahuli na walang plaka, ikaw ay pagmumultahin sa halagang 50,000 hanggang 100,000 piso. At hindi lang yun, pwede ka ring makulong ng 6 na buwan hanggang 6 na taon. At dahil dito, nagkaisa ang mga riders at nagpasyang magkaroon ng isang unity ride para ipakita ang pagtutol sa Motorcycle Crime Prevention Act. Ito ay ginanap noong March 24, 2019. Hey, kamusta guys? So once again, this is James C. So last Sunday nag-unity ride kami. Ay, sumama pala ako sa unity ride. So congratulations nga pala sa riding community. Sobrang solid tayo. Ang problema lang is video at salita ako ng salita ng unity ride mismo. Yung pala hindi naka-on yung mic ko. So galing, di ba? Vloggers problem 101. Walang sounds ang ano. So anong gagawin ko? So revlog lang ulit, and then pakita lang ng mga clips nung ride, nung unity ride, kasi sobrang dami talaga sumama. Ang target lang noong una is around 10,000, pero feel ko, sabi nila more than 50,000 or 100,000 riders yung attend. Pwede naman kasi nga talaga, sobrang dami. Kasi yung buong White Plains pati EDSA napuno. Sa sobrang puno, hindi na ako nakapunta sa harap kasi medyo late ako eh. So dumating siguro ako dun mga 7:30, 7:40 na. So ride out na ng nasa harap, pumupwesto pa lang ako. So medyo nakasabay tayo sa mga underbones, pero okay lang, medyo overtake din tayo kasi ang haba talaga nung unity ride. Kasi naka-U-turn na kami sa EDSA, tapos White Plains hindi pa rin ubos. So ganun karami yung sumali. Tsaka sobrang init na pala ng motor ko nung, ewan ko, tagal kasi nung ikot. So yung init, ramdam ko na yun, nasa tank na yung init. Pero okay lang naman, hindi naman tayo nag-overheat. Pero gets mo, mainit na eh. So overtake na ako. And then pagdating sa Magallanes, yun, umiwalay ako. Tapos nag-skyway din diretso dun sa dulo para mapag-picture. Kasi target ko talaga nung una is kumuha ng photos. Eh kaso nga late tayo, so onti lang yung nakuha kong photos dun sa unahan. And ayun, so yun guys, so going back na sa unity ride, nag-join tayo last Sunday, and sobrang medyo against ako dun sa Motorcycle Crime Prevention Act, kasi medyo supply kagad kasi yung use or nung description mismo yung kung bakit ginawa yung batas. Siguro if ginawa siya yung parang paano yan, motorcycle something accident, na yung mga naka-hit and run,
okay yun, pero bakit motorcycle crime prevention? Natural, yung mga kriminal hindi gagamit ng totoong tawag doon, totoong plaka, or hindi gagamit ng plaka, diba? So nawala na kagad yung point nila na para ma-prevent yung crime. Siguro makaka-prevention ng mga minor crimes, yun nga, yung mga nakabangga, yung mga tumatakas, diba? So parang pointless kagad, kasi yung crimes na tinutukoy nila is yung mga riding in tandem, yung mga magnanakaw na pumapatay, or basta mga magnanakaw, diba? Ganun yung target nilang magnanakaw, na hindi naman talaga matatarget ng Motorcycle Crime Prevention Act. And also, yung isa ko pang point dun sa Motorcycle Crime Prevention is, sino yung gagastos sa pagpagawa ng bracket sa harap, or sabihin mo decals nga, saan ko pa rin nilalagay? Wala namang sa ilaw ilalagay para makita nila yung decals, diba? So basta mamaya tingnan nyo yung harap ko, eto hindi naman pwede, so mas madaling nakawin. So kung decals man or plaka, kailangan pa rin ng plate para naka-display sa harap at makita ng 15 meters, diba? So ganun talaga, mahirap. And magkano rin naabutin dun? Kung kunyara ganito, abutin siguro wala 1,000. And pangalawa, ano na mangyayari dun sa plates na nabayaran ko before? Kasi dalawang motor ko, so dalawa na yung plaka na hindi ko pa nakukuha. Yung Honda Wave ko is at around, parang ano na siya December 2015 ko pa nakuha, hanggang ngayon wala pa ring plate number. May assigned lang pero wala pang nagagawang plate. So ano na magagawa doon? Sa kanila na yon, hindi nagagawin. So sa kanila lang pera natin, di ba? Parang yung sticker lang din yan ng LDO Nakapag-renew ka na, hindi mo pa nakukuha yung sticker. So ano nabulsa na nila yun kasi hindi na nila na-produce, di ba? Tapos number 3, kalimutan ko to yung number 3 ko. Yung number 3 ko is yung multa, 50 to 100,000, plus pwede ka pa makulong. So anong magiging implication nun? So mas maraming magiging cotton cups at mas maraming riders ang syempre manunuhol na lang kesa magbayad ng 50,000 at makulong, diba? So dapat maayos rin nila yung mga deputized agency at yung mga agency na manghuhuli mismo, kasi wala na pera-pera na lang mangyayari niyan Isipin mo, mawalan ka lang ng plaka, or syempre, di ba, crime prevention, so pwede ka nakakuha ng plaka para may magamit sila. So i-report mo kaagad, tapos pag natsambahan ka, huli ka ng 50,000 ka agad, di ba? So ang daming problemang mangyayari kapag nagpaisa tupad talaga yung batas na to, kasi ang daming butas nakaka-bad trip Number 4, ano pa ba? Number 4, wait lang, nag-iisip tayo na number 4. Balik tayo, sige, tayo muna tayo. So kumusta pala yung video guys, naka 4K tayo ngayon. I-downsize ko lang to 1080p. Tingnan natin kung mas maganda yung magiging tsura ng video mismo.
tayo. Actually, out of way itong dinaanan ko eh. Kasi Parawas Boulevard lang naman dapat talaga ako. Kasi pataf. Pero gusto ko lang umikot dito sa Skyway kasi masaya eh. Ayun, so going back, yung fourth na siguro naisip ko is bakit sa mga riders mo ano ang responsibilidad, di ba? Dapat mas ano nila sa facilities and sa mga enforcers, yung mga police, dapat mas pinarami nila yung mga yung police visibility. Dapat talaga every kilometer meron kang makikita or may nakabantay talaga. Tapos yung mga CCTV sana i-HD nila para yun, di ba, parang may example yung sa Facebook, yung merong ano eh, yung hinitenera ng kotse. Feel ko lasing yun, pero gets nyo, di ba? Buti nga merong nakakuha na naka-dashboard kami, kaso ang problema hindi naman mabasa yung plate number, di ba? Pero siguro kung saan nangyari yon and may mga CCTV na nakalagay sa mga lugar na yon and HD, di mas madali matrace ng police kung sino yung gumawa nun, di ba? Kasi yun, makakasuhan ka na attempted murder talaga sa ginawang ganun eh. Sobrang ano eh, gago, di ba? So yun. And number 5, sige, isip tayo ulit na number 5. Wala pa akong maisip, nakalimutan ko na yung mga sinabi ko nung Unity Ride mismo. So ayan, number 5, parang sa isip ko, hindi talaga para sa crime yung batas na to. More on may gustong kumita ng pera. Kasi isipin nyo naman, hindi pa nagagawa yung batas, parang meron ng nakaplanong plaka. So alam na kaagad nila na matagal pa lang hindi na sila gagawa ng ibang plaka ng motor. So kaya pala wala na talaga akong plakang nakuha since 2015, di ba? Kasi ba't pa nila gagawin eh, alam naman nila na mapapaltan na. So ayun, sobrang solid, di ba? Pera-pera lang pala ang labanan na ngayon. Ay nako, Pilipinas. Stress, no? Pero sana okay yung view nung camera ko kasi, and feel ko medyo maalog to ngayon kasi walang stabilization sa 4K. So next time vlog din ako kung ano yung vlogging setup ko, kung anong mic, kung anong camera ang gamit ko. So yun, para sa mga future vloggers dyan. Kasi ako, tinry ko lang naman eh nag-hit yung isang video ko, di ba? Yung sobrang clickbait yun eh, yung NK400 tumirig sa SLEX. So sobrang swerte nung ride na yun, and kasi nakaka 140 plus thousand views na siya. And thank you very much for watching that video, and panoorin nyo na naman yung ibang videos. And every video naman or every time talagang tinatry kong mas maging maganda yung video and mas maganda yung content, diba? So yun. So yun guys, thank you very much again sa riding community at nabuo natin yung gano'n. And sana, ayun naman eh, nag-react naman kaagad si La Gordon. Marami kaagad sinabi na lagi na lang sinasabi tayo na hindi marunong magbasa or something. Eh nandun naman sa ano eh. Tsaka kung decals man yan, saan ko pa rin ilalagay, di ba? Saan sa tapalodo, eh di nakababa. Eh kailangan pa rin ng plate para makita yun, di ba? So still stupid, papagawa ka pa rin sa motor. Ang hassle, eh di tapatanggal ko na tong ano ko, di ba? Syempre kung magpapagawa ka ng bracket, yung bracket na hindi madali nakawin. Pero anyways, thank you very much. Hindi pa tapos ang laban nating mga riders. Nakita nyo naman na suportado tayo at nagkakaisa tayo against dun sa motorcycle crimes prevention, kasi sobrang discriminating niya and sobrang pera-pera lang talaga nangyari. So
Basta susuporta na lang ako doon sa mga magpa-file ng mga TRO or magpa-file against sa Supreme Court, kasi yun naman yung in-advise na ng Malacanang, kasi hindi na nila i-reverse yung pagkapirma. So kasi ba't ka nga naman magre-reverse ng pirma, kasi parang papakita mo na nagpatalo ka sa mga tao, di ba? Kasi part of leadership yun eh. Ba't ka uurong kagad na pinirmahan mo? So let's try it. Sana manalo tayo sa Supreme Court, kasi medyo unconstitutional feel ko yung mga ibang parts, kasi nagbabasa rin ako eh. Parang mas malala pa yung mawala ng plaka kaysa magnakaw, mang-snatch ka, di ba? So ganon yung datingan, or mas okay pa ata manuntok kaysa mawala ng plaka, basta ganon ang datingan. Anyways, yun lang. Thank you very much, and please like, share, and subscribe with my channel. Once again, this is James C. And bago pala matapos lahat, naalala ko, shoutout nga pala kay Reginald at kay Lexi, mga NK400 owners yan. So shoutout sa inyo, kita-kits tayo parate, and ride soon. Anong problema ni ate? Alamang kotse sa harap, ganda ng kotse mo. So lunchtime na tayo nakapasok, so sorry na. So see you guys, paalam. And nga pala guys, yan, pauwi na tayo. Pero dagdag ko sa point dun sa motorcycle crime prevention law, yun nga, di ba? Gustong gawing dalawa ang plate number ng motor, pero wala naman sila ma-produce na plaka, di ba? So lalo na lang talagang nakakabobo. Paano nila mapapa-implement yung batas na yan if ni isang plaka hindi sila makapag-produce? So good luck sa ating gobyerno. Sana kung mapatupad man nila, edi sana ayusin muna nila yung sa LTO yung pag-produce ng plaka, di ba? Well, sabi naman nila automated na, so tingnan natin. Pero most probably yung motorcycle crime prevention law, siguro mga 2 to 3 years, baka 4 years pa bago nila mapa-implement talaga to ng tama, kasi hindi naman sila makapagbigay ng plaka eh. Paano mapapatupad yung batas na to? So ayun lang. So good luck sa ating mga riders. Hindi tayo susuko, and basta suporta lang tayo do sa mga leaders and yung mga gumagawa talaga nung legal stuff regarding sa motorcycle crime prevention. So that's it. Thank you very much once again. This is James C. Ciao.